Good morning po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung paano magiging good ang araw na ito. Gawin natin good kahit na napakalakas ng ulan, meron pa ring usok na binabantayan tayo, pollution man yan o galing sa bulkan. Mag-ingat po tayo, ingatan natin ang sarili natin, pero gawin pa rin natin good kahit anong mangyari ang bawat araw natin. At tamang-tama po yan sa santong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ngayong araw. Kilalang santo sa ating panahon ngayon, si San Padre Pio ng Pietrelcina. Palakpakan natin ang Panginoon sa biyaya ni San Padre Pio. Siya po ay isang Fransiskanong pari, Capuchin priest, at siya ay tinuturing na kauna-unahang paring tumanggap ng tinatawag nating stigmata. Ano po yung stigmata? Ano ang turo ng simbahan tungkol dito? Ito ay ang mga banal na sugat ng Panginoong Jesus Nazareno. Tinanggap ito ng ilang mga banal. At si Padre Pio ang kauna-unahang pari. Baka sabihin ninyo, hindi ba Father si Saint Francis? Siya rin ay stigmata, saint. Tumanggap din siya ng sugat ni Jesus, pero hindi siya pari. Si San Padre Pio ang kauna-unahang pari na tumanggap ng banal na sugat ni Jesus. Sa kamay, sa tagiliran, sa paa. Makikita ho ninyo ang sugat ni Jesus sa banal na paring ito. At meron tayong tinatawag na mga relic, bahagi, bagay na may kinalaman sa katawan o buhay nung santo. At tayo ay mapalad sa kabutihang loob ng ating parish priest, si Father June, nandito sa harap natin ang relic ni San Padre Pio. Ito ay ang tela na pinahid sa stigmata ni Padre Pio, na makikita natin ang dugo ng stigmata ni Padre Pio. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. Ang banal na sugat ng Panginoon. Pagtatanungin natin, banal na sugat. Saan nakuha ni Kristo ang mga sugat na ito? Bakit nagkaroon ng sugat si Kristo? Napakasimple lang ng sagot. Dahil minahal niya tayo. Lahat daw ng nagmamahal, bahagi ng pagmamahal ang masugatan. Kaya nga yung pamagat ng isang kanta, love and sacrifice. Hindi or sacrifice, kundi and sacrifice. Bahagi ng pagmamahal ang pagkasakripisyo, ang masugatan. At wala nang dadakila pang pag-ibig, sabi ni Kristo, kundi ang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya yung tinanggap na sugat ni Padre Pio, ang sugat ng Panginoon ay sugat ng taong nagmahal. At ito ang paanyaya sa atin sa araw na ito. Hindi man natin tanggapin ang mga banal na sugat ni Jesus. Hindi man tayo tawaging stigmata Christian, person, saint. Araw-araw, wag nating kalilimutan. Tinatawag tayong makibahagi sa misyon ni Kristo. Ano ang misyon ni Kristo? Yung magligtas ng tao. At pag sinabing magliligtas tayo, pwede tayong mahirapan, masaktan, masugatan, at kahit mamatay. Alam na alam yan ng bawat magulang, ng bawat panganay na anak, ng bawat naglilingkod sa simbahan, ng bawat naglilingkod sa kapwa. Alam nyo ang ibig sabihin niyan?
Minsan may kaibigan ako, sabi niya, Father, bakit ganon? Kung kailang mas napapalapit ako sa Diyos, lalong humihirap. Naranasan niyo ba yon? Kung kailang mas pinipili ko ng tumulong, lalong nagiging mahirap. Kung kailang mas pinipili ko ng maging mabuti, lalong humihirap. Mga kapatid, pag lalong humihirap, lalo tayong napapalapit sa krus ni Kristo. Wala nang ibang daan patungong kaligtasan kundi ang daan ng krus. Sa ating unang pagbasa, ang paalala sa atin ni San Pablo, kagaya ng sulat niya kay Timoteo, manatili tayong tapat. Sa panahon natin ngayon, maraming tutukso sa iyo. Maraming bubulong sa iyo. Kung gusto mong magkaroon, gusto mong mabilis, gusto mong madali, hindi ka na mahihirapan, hindi ka na matatagalan, hindi ka na maiinggit. Pero, mali, masama. Magdasal tayo ng mabuti. Nung tinanggap ni San Padre Pio ang mga sugat na ito, hindi naging madali sa kanya. Maraming umusig sa kanya. Maraming hindi naniwala sa kanya. At yun na lamang na iniinda niya. Yung kirot, yung sakit. Anong sabi niya? Ito'y bahagi. Ito'y aking alay sa iyo. Ang ganda ng kanta ng isang batang visionary. My suffering is my offering. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ang butil at ang lupa. Sana tayo ay maging matabang lupa na binabagsakan ng salita ng Diyos. At mangyayari yan kung makikita sa ating katapatan, sa ating pananampalataya, sa kabila ng mga pagsubok, ng paghihirap at ng pag-uusig, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Pagkatapos tiisin ni San Padre Pio, pagkatapos niyang yakapin ang sugat ni Kristo, ang gantimpala ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isang araw, kagaya ni Padre Pio, manatili kang tapat. Pray, hope, and do not worry. Ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo.